Ang inggit daw ay parang apoy. Pag ginamit ng maayos, ang inggit daw ay maaring maging biyaya sa buhay. Parang apoy nagluluto ng pagkain, nililinis ang mikrobyo, nagdudugtong ng kung ano-ano, mga bakal, pinapaandar ang makina at nagpapatakbo ng industriya. Pero sa kabilang banda, kayang tupukin at gawing abo ang lahat ng ito. Lahat ng pinaghirapan mo sa isa lang na iglap. Inggit ang pwedeng magsilbing gasolina para magsikap at paunlarin ang buhay. Gaya ng mayaman mong kapitbahay. Na kontraktor ba yan? Ewan ko. Pero paano pag ang inggit ay naging labis-labis at naging asidong dahang-dahang umangat-ngat sa iyong kaisipan? Sino ba sa atin ang hindi minsan nagpantasa ng ang sarap siguro maging anak ng Ayala? Sana ang apo na lang ako ni Henry C. O paano kaya kung kontraktor ang mga magulang ko? Ano kaya ang pakiramdam ng asawa ng Viva Max na artista? Sa ganyan magsisimula ang ating kwento ng kapatid. Si Elsie, edad 30 at may asawa. Ang buhay niya ay palaging kinukumpara sa buhay ng kaibigang si Dorothy na bukod sa gwapo ay mayaman ang mapapangasawa. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong kinamumuhian ni Elsie ang sariling kapalaran. Sa bawat araw din na lumilipas, mas tumitindi ang inggit ni Elsie sa kanyang katawan. Hanggang ang pagpapantasya ay nagkaroon ng buhay. Nagaya kay Dorothy, ang siyang magtutulak kay Elsie sa isang madilim na kasunduan. Atin na pong simulan mga kapatid sa huling Lunes ng Setyembre dito po sa Sana Lord. Ang isang kwento tungkol sa kung paanong hindi palaging mas mayabong ang damo sa kabilang ibayo. Ito na po, ang sinulat ni Vincent Manrique na drama. Simulan na natin sa katawan ng iba. Hoy Elsie, narinig mo na ba ang latest tungkol kay Dorothy? Ano raw? Ikaw talaga, May. Basta chismis, #1 ka. Pinagyayabang ba uli niya yung mayaman niyang boyfriend at kung gaano kagarbo ang magiging kasal nila? Oo, at hindi lang yun. Nag-resign na ang lola mo. Hindi niya na kasi kailangan mag-work dahil mayaman nga mapapangasawa niya. Ang balita nga yung malaking bahay na ginagawa malapit sa inyo, doon sila titira. Eh di good for her. Finally, nakatagpo na rin siya ng lalaking seseryoso sa kanya. Ay, ano kaya ang sikreto ni Dorothy? Sana makatagpo rin ako ng gwapong mayaman. Nung makatagpo nga siya, sinuwerte na siya ng todo. Ay, tingnan mo. Ayan na si Dorothy. Grabe! Ang ganda ng outfit! Napakahaba ng buhok at bagong riband! Ano Eh, syempre. Marami siyang pera. Hoy! Huwag mo na nga tingnan. Baka akalain niya, sikat na siya at naiinggit tayo sa kanya, no? Ay, oo nga. Ay, kakasweldo lang pero problemado pa rin ako sa pera. Ang daming kailangan bayaran. Mukhang wala na namang matitira sa sahod ko. Kahit kumayod kami mag-asawa araw-araw, kulang pa rin talaga. Oh, Elsie. Gabing-gabi na pero aborido pa rin ang itsura mo. Magpahinga ka muna, mag-relax ka. Tsaka smile ka naman dyan, oh. Ay naku, Alfred. Ano bang relax ang sinasabi mo? Sa dami ng bayarin, paano ako makakapag-relax? Ay, pasensya ka na, ha? Eh, maliit lang kasi ang sweldo ko, eh. Hayaan mo. Hahanap ako ng sideline para may dagdag na income tayo. Noon mo pa sinasabi yan, eh. Kailan pa kaya yan mangyayari? Para kahit papaano naman magkaroon ako ng sobrang pera. Hindi nga ako makabili kahit isang pirasong bra, eh. Pasensya na, tiis-tiis na lang muna tayo. Parang napaka-unfair ng mundo. Kahit magkanda kuba kami mag-asawa sa pagtatrabaho, hindi kami aangat. Hindi katulad ni Dorothy.
Hindi siya matalino na nag-aaral kami at may pagkatamad din siya. Pero sinuwerte sa mapapangasawa niya. Oh, ba't naman ang tahimik mo? Sige na, huwag ka na masyadong seryoso, ha? Halika, yayakapin na lang kita para mas ma-relax ka. Solo naman natin itong bahay, kaya pwede na tayong, alam mo na. Ay nako, Alfred. Tigilan mo nga ako. Pag ganitong stress ako, wala talaga ako sa mood. Makaalis na nga muna. Oh, teka, sandali. Saan ka pupunta? Alfred, ano nangyari? Bakit bigla na lang tayong itinirik nitong tricycle mo? Akala ko ba napaayos mo na to? Malilate na tayo sa trabaho. Eh, pasensya ka na, ha? Hindi ko pa kasi talaga ito napapatingnan, eh. Tingnan mo tuloy yung nangyari. Paano na tayo ngayon? Oh, aba. Kaninong sasakyan yan? Bagong-bago pa. Elsie! Anong nangyari sa inyo? Nasiraan ba kayo? Gusto mo, sumabay na lang kayo sa akin. Mukha pa namang uulan. Halika na. Ikaw pala, Dorothy. Salamat sa alok mo ha, pero hindi na. Aayusin na lang namin to para may masakyan din kami pa uwi. Sige, kayong bahala. Pag gusto niyo nang makakatulong sa paggawa, mag-doorbell lang kayo sa gate na yon. Sabihin niyo, sabi ko, doon ako nakatira, kaya huwag kayong mahihiya Talaga? Ang laki naman pala ng bahay mo, Dorothy. Sige, pupunta na lang ako dun mamaya kapag hindi ko nagawa mag-isa to. Salamat, ha? Sige, Elsie, kita na lang tayo sa office. Last day ko na ngayon kaya magpapamerienda ako. Sige, Dorothy. Mayaman na pala si Dorothy, no? Teka nga. Bakit ganyan ang mukha mo? Hindi maipinta. Wala. Nayayabangan lang talaga ako sa babaeng yun. Huh? Hindi naman niya talaga tayong gustong tulungan eh. Gusto lang niyang ipangalandakan ang pagkakaiba ng estado ng mga buhay natin. Kakainis. Grabe, ang daming pagkain ng in-order ni Dorothy para sa mga tao sa office. At eto tayo ngayon, nautosang bumili ng kape, pantanggal busog. Marami siyang pera eh. Oo, mayaman ang mapapangasawa niya at ginagawa ng mansyon niya. Sana all may mansyon. Kami nga, bulok na yung bahay ng parents ko hindi ko pa maparenovate. Lalo naman kami ni Alfred. Matagal na kaming kasal pero hindi pa kami makalipat sa sarili naming bahay. Kahit sa maliit lang sana, mabubulok na siguro kami sa pag-upa sa masikip na apartment. Kanya-kanyang swerte lang talaga siguro. Ay, teka, Elsie, kulang tong kapeng ibinigay sa atin. Maupo ka muna at babalik ako sa counter. Diyan ka lang ha. O sige, May. Dito lang ako. Anak, gusto mo rin bang swertehin sa buhay? Nako, mayroon akong alam kung papaano. Diyos ko, Lola. Bakit na lang kayo biglang sumusulpot? Muntik na akong atakihin sa puso. Ay, talaga nga atakihin ka. Pero hindi sa sakit sa puso, kundi sa swerte. Kung gugustuhin mo nga lamang. Ano po bang sinasabi niyo, Lola? Totoo ba yan? Aba, oo. Mararanasan mo marangyang buhay na pinapangarap mo. Kung interesado kang malaman kung paano, bumalik ka rito bukas ng gabi at hanapin mo ako. Hoy, Elsie! Hoy, halika na! Kanina pa kita tinatawag. Bakit parang tulala ka dyan? Anong nakatulala? May kausap ako matandang babae. Ito siya, Lola? Nasaan na siya? Nandito lang siya kanina eh. Ano ka ba? Anong matandang babae? Wala naman akong nakikita kausap mo habang pabalik ako rito. Ano ba? Halika na nga. Weird mo talaga. Anong weird? Totoo yung sinasabi ko, no? May matandang babae talaga akong kausap. At sabi pa nga niya, bumalik daw ako rito bukas ng gabi kung gusto kong swertehin. Oo na. Sige na. Naniniwala na ako sa'yo. Pero sa ngayon, pwede mo ba akong tulungan sa mga bitbit ko? Ang bigat kaya. Oo, yan. Ano bang ginagawa ko dito sa coffee shop na to? Bakit pa ba ako bumalik? Talaga bang naniniwala ako sa sinabi ng matandang yon na suswertehin ako sa buhay? Nasa na siya? Wala naman siya rito eh.
Makaalis na nga. Lumalakas na yung ulan, oh. Ay! Diyos ko, Lola! Bakit ba bigla ka nalang sumusulpot? Nakakagulat ka naman at nakakatakot. Hindi ka dapat matakot sa akin. Mas matakot ka sa kamalasan na nangyayari sa buhay mo ngayon. Kung gusto mong swertihin ka, aba, sundan mo ko. Sandali lang po! Ano po bang swertehin ang sinasabi mo? Sa anong paraan ako sa swertehin? Gusto mong maranasan ang marangyang buhay nung katrabaho mo, hindi ba? Gusto mo ng marangyang buhay na katulad ng sa kanya. Mangyayari yan kung maniniwala ka sa akin. Kung makikipagkasundo ka sa akin. O ano, gusto mo ba? Magandang buhay tulad ng kay Dorothy. Gusto ko po! Ay kung ganon, sumunod ka sa akin. Lola, sandali! Bakit ang bilis niyo maglakad? At bakit parang hindi kami nababasa ng ulan? Elsie ang pangalan mo, hindi ba? Opo, Lola. Teka, ano po ang ginagawa niyo sa braso ko? Bakit po ang higpit yata ng pagkakahawak mo sa pulso ko? Elsie, sumasang-ayon ka ba sa kasunduan? Mararanasan mo ang buhay na kinaiinggitan mo. At ang buhay mo ngayon ay mapapasa akin na. Sumagot ka, Elsie! Sumagot ka! Gusto ko ang marangyang buhay katulad ng buhay ni Dorothy. Sumasang-ayon po ako. Sumasang-ayon ako. Mabuti kung ganon. Ano to? Ano tong mainit na likidong gumagapang sa may pulso ko? Parang nagiging tato at... Aray! Ang sakit! Parang mapuputol ang kamay ko! Yan ang kasunduan natin, Elsie. Mapapasayo ang buhay na gusto mo. Mapapasa akin naman ang sayo. Aalis na ako. Teka! Bakit hindi ako makahinga? Bakit lumalabo ang paningin ko at parang inaantok ako? Nasaan ba ako? Bakit parang nasa ospital yata ako? Ang sama ng pakiramdam ko. Teka, bakit ang haba ng mga kuko ko? Hindi naman ako nagpapamanicure at lalong hindi ako nagpapahaba ng kuko. At bakit mahaba rin ang buhok ko? Diyos ko! Salamat naman at nagkamalay ka na, Dorothy. Alam mo bang sobrang nag-aalala ako sa'yo? Teka lang, sino po kayo? Bakit niyo po ako niyayakap at bakit Dorothy ang tawag niyo sa akin? Ako ang tiya Carlota mo. Anong nangyayari sa'yo, Dorothy? Naumpog ba ang ulo mo kaya nawalan ka ng memorya? Sandali, tatawag ako ng doktor. Ano bang sinasabi niyo? Hindi po ako si Dorothy. Ako si Elsie. Sandali, kailangan makita ko sarili ko. Naku, Dorothy, huwag kang basta bumangon. Hindi pa maayos ang pakiramdam mo. Salamin! Kailangan ko ng salamin! Ito ang salamin. Diyos ko! Hindi ako ang nasa refleksyon ng salamin. Si Dorothy! Paano nangyari to? Bakit nasa katawan ako ni Dorothy? Yung matandang babae, siyang may kagagawa nito. Kailangan ko siyang makita. Hindi to ang kasunduan namin. Dorothy, ano nangyayari sa'yo? Huminahon ka! Sinong matandang sinasabi mo? Anong kasunduan? Ang mabuti pa, humiga ka muna at tatawagin ko ang doktor. Baka epekto lang to ng tangka mong pagpapakamatay. Tingnan mo, dumudugo na naman ang iyong pulso. Ano? Si Dorothy nagbalak magpakamatay? Pero bakit? Napakaswerte na niya sa buhay niya. Halika, Dorothy. Bahay mo to, kaya huwag kang matakot.
Matatakot? Bakit matatakot si Dorothy sa sarili niyang bahay? Ikaw si Dorothy. Ano bang sinasabi mo? Nakakalimutan mo ba? Halos 2 linggo na ang nakakaraan simula nung parang lagi ka na lang natatakot. Sinabi mo sa akin na parang may demonyong nakasunod sa'yo. Ano po? Demonyo? Anong ibig niyo sabihin? Yun ba ang dahilan kung bakit nagtangkang magpakamatay si Dorothy? Ikaw nga si Dorothy eh. Ano bang sinasabi mo dyan? Alam mo na hindi lang ang takot mo sa sinasabi mong demonyo ang dahilan ng depresyon mo, kundi pati na rin ang kawalang hiyaan ng boyfriend mo. Ano po? Pero hindi ko talaga maintindihan, Aling Carlota. Tiyahin mo ko, Dorothy. Ako na halos na nagpalaki sa'yo mula nung maulila ka sa mga magulang mo. Alam kong may pinagdaraanan ka at gusto mo nang tapusin ang lahat. Pero pakiusap, anak. Huwag mo namang ipilit na ang pangalan mo'y Elsie at ibang tao ka. Sigurado akong ikaw si Dorothy. Pero nagsasabi ako ng totoo. Elsie po ang pangalan ko. At si Dorothy, kasamahan ko siya sa trabaho. Kakilala ko rin siya nung high school kami. Ang mabuti pa, maupo ka na muna at magpahinga dito sa kwarto mo. Ikukuha kita ng may inom para kumalma ka. Sandali lang, ha? Ang ganda naman ng bahay ni Dorothy. Bago lahat ng mga gamit at mukhang mamahalin. At yung damit na suot ko, napakalambot sa katawan. At yung pera sa bag niya, napakarami. Hindi pa ako nagkaroon ng ganong karaming pera. Napakaswerte talaga ni Dorothy. Ha? Ano yun? May tao ba dyan? Sinong nandyan? Ano yun? Parang may bumubulong na di ko maintindihan. Umalis ka na! Umalis ka na rito! Ano yun? Ang sakit sa ulo ng tunog! Dorothy, bakit? Ano nangyayari sa'yo? Diyos ko! Nandiyan na si Manuel! Halika, Dorothy! Humiga ka at magpanggap kang may sakit! Bilis! Po? Bakit po? Sino ba si Manuel? Si Manuel ang boyfriend mo! At siguradong sasaktan ka na naman niya dahil sa tangka mo pagpapakamatay! Dumating daw yung boyfriend ni Dorothy. Pero imbis na masaya si Aling Carlota, bakit niya sinasabing sasaktan nito si Dorothy? Dorothy! Dorothy! Buksan mo tong pinto! Bilisan mo! Ayaw akong pinag-iintay ako! Aray! Bakit mo ko sinampal? Bakit? Dahil napakawalang kwenta mong babae! Ano to? Ha? Ano yung sugat sa pulso mo? Magpapakamatay ka? Bakit hindi mo pa tinuluyan ang sarili mo? Tingin mo ba maaawa ako sa'yo? Ano man ang dahilan mo, hindi ka dapat nananakit ng mga babae. Mayaman ka nga, pero walang kasing malas ang ibabahay mo kung ganyan ka kasama. Ano? Sumasagot ka pa? Wala ka talagang kwenta? Baka nakakalimutan mo kung sino ko. Dahil sa akin, humihiga ka ngayon sa salapi. Ginusto mo to, Dorothy. Ginusto mo! Kaya wag na wag mo akong masagot-sagot, ha? Itong sa'yo! Aray! Napakabalang hiya mo! Bakit mo ko sinundok? Walang hiya ka! Tumigil kang babae ka! Gusto mong palagi ka nasasaktan, ha? Ito ba sa'yo? Pweh! Alis tayo mamaya para pagkakitaan naman kita. Ayusin mo yung sarili mo. Kung hindi, mananagot ka sa akin. Pati ang tiyahin mo. Wala kayong silbi. Diyos ko, kahit mahirap lang yung asawa ko, hindi ako pinagbuhatan ng kamay ni Alfred. Hindi ko alam na ganito kahirap ang sitwasyon ni Dorothy. Hindi ko alam na mas maswerte pa pala ako sa kanya. Nasaan ba tayo? Bakit dinala mo ko sa resort na walang tao? Bakit ba ang dami mong tanong?
Parang hindi mo naman alam kung anong ginagawa natin dito. Hindi ko nga alam kaya tinatanong ko eh. Kung ayaw mo sumagot, hindi na ako sasama sa'yo. Napakadami mong arte, Dorothy. Huwag ka na magmalinis. Sige na, lumakad ka na. At malilate na tayo. Ayun na naman yung parang bumubulong sa akin na hindi ko na naman maintindihan. Teka, yung kulay puti sa di kalayuan? Tao ba yun? Parang nakatingin siya sa akin. Umalis ka na, Elsie! Umalis ka na! Diyos ko, sino yung babaeng nandun? Gumagapang siya sa pader. Ayun na siya! Ayun na siya! Pupunta siya sa akin! Dorothy! Ano ba sinasabi mo? Ano babae? Walang ibang babae dito, ikaw lang. Nababaliw ka na ba? Epekto na yan ng bawal na gamot na ini-inject sa'yo ng mga customer mo. Kaya huwag mo silang paghintayin. Dali na ha! Lumakad ka na at pumunta ka na sa kwartong yun. Bakit ako pupunta doon? May multo ron, no? Kung magiging pasaway ka, kakalad ka rin kita talaga. Halika na! Hindi ako si Dorothy! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Ayoko! Diyan ka! Magkita na lang tayo mamaya. Manuel! Buksan mo ang pinto! Palabasin mo ako rito! Bakit maraming lalaki dito, Manuel? Manuel! Palabasin mo ako rito! Hindi ako si Dorothy! Ako si Elsie! Halika na rito, sexy. Ayoko nga! Bitiwan mo ako! Bitiwan niyo ako! Dorothy, huwag ka nang umiyak. Namamagana yung mga mata mo. Napakawalang hiya ni Manuel. Ganito palang ginagawa niya kay Dorothy. Akala namin napakaswerte niya sa lalaking yan dahil sa magagandang bagay na binibigay sa kanya. Hindi ko alam na binababoy pala siya. Ayoko ng ganito. Gusto ko na bumalik sa dating buhay ko. Dorothy, ano bang sinasabi mo? Talaga bang tuluyan ang nagkadeperensya ang utak mo? Buong buhay natin, mahirap tayo. Tandaan mo, ngayon lang tayo nakakaranas ng yaman. Hindi ba't ginusto mo to? Ito ang hiniling mo nung lumapit ka at nakipagkasundo sa demonyo. Si Dorothy, nakilala din niya yung matandang babae. Nakipagkasundo rin siya, kaya naging miserable din ang buhay niya. At ako, kaya lalong nagkagulo-gulo ang buhay ko dahil naniwala ko sa isang demonyo. Oo, Elsie. Dahil ginusto mo ito. Ginusto mo ito! Ayoko na! Tama na! Tama na! Dorothy, ano nangyayari sa'yo? Hanggang sa kusina naririnig ko yung sigaw mo. Ano nangyari? Pinaglalaroan ako ng demonyo, Aling Carlota. Ayoko na! Ayoko na! Pakiusap! Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Gusto ko nang bumalik sa dati kong buhay! Dorothy, sigurado ka ba sa gagawin mo? Kakausapin mo talagang nakatira dito sa apartment na to? Baka pagkamalan ka nilang nasisiraan ng ulo. Hindi po ako nasisiraan ng ulo, Aling Carlota. Elsie ang pangalan ko at dito talaga ako nakatira. Kaya hayaan mo akong subukang kausapin si Alfred, yung asawa ko. Bumalik ka na po sa sasakyan at hintayin mo ako ron. Oo, sige. Hihintayin kita ron, ha? Kinakabahan ako. Sana makilala ko ni Alfred kahit iba na yung itsura ko. Eto na, magdo-doorbell na ako. Bakit parang wala yatang tao? Excuse me? May kailangan ka ba sa bahay namin? Teka, hindi ba ikaw si Dorothy? Alfred! Alfred, makinig ka sa akin. Mukha lang akong si Dorothy, pero ako si Elsie. Maniwala ka sana sa akin. Ipaliliwanag ko kung ano nangyari, pero maniwala ka sa sinasabi ko. Ano? Nako, Dorothy,
Pasensya ka na ha. Matindi ang pinagdadaanan ng pamilya ko ngayon. Hindi ako makikipagbiruan sa'yo ng ganyan. Pasensya na talaga. Papasok na ako sa bahay namin, ha? Teka muna, Alfred! Makinig ka muna sa akin! Nagsasabi ako ng totoo! Nagsasabi ako ng totoo! Oh, Dorothy, sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Mahirap paniwalaan ng kwento mo. Kahit ang sinasabi mong totoo mong asawa, hindi ka pinapakinggan. Pero totoo talaga ang sinasabi ko, Aling Carlota. Ako si Elsie. Sa sobrang inggit ko kay Dorothy, napapayag ako ng isang matandang babae sa isang kasunduan. Sigurado ako, demonyo yun. Mula nang mapunta ko sa katawan ni Dorothy, may mga kakaiba na ako nakikita at naririnig. Nakakakilabot. Ganoon din ang ginawa ni Dorothy para guminhawa ang buhay niya. Kung talagang concern ka sa pamangkin mong si Dorothy, tulungan mo ko, Aling Carlota. Dahil kung nandito ako sa katawan niya, nasaan na ang totoong Dorothy? Pinagpalit ba kami ng demonyong yon? Yun yung gusto ko malaman. Paano ako makakatulong sa'yo? Tulungan niyo akong i-report at ipahuli sa mga polis yung walang hiyang Manuel na yon. Ayokong babuyin nila yung katawan ni Dorothy. Napakabait ng pamangkin kong yun. Ewan ko ba at hanggang ngayon ay nananahimik lang ako sa pang-aabuso sa kanya. Masama akong tiyahin. Natakot ako sa mga banta ni Manuel. Masahol pa siya sa demonyong naglalaro sa inyo. Kaya sige, tutulungan kita. Salamat, Aling Carlota. Alam kong magiging masaya ang totoong Dorothy. Alam kong matagal na niyang gustong makalaya sa lahat ng to. Natatandaan ko, ganito ang panahon nung makita kong matandang babaeng yun. Umuulan noon at narito ako sa coffee shop. Kaya lang, bakit ganon? Kung kailan gusto kong makita yung matandang yun, hindi naman siya nagpapakita. Ay, grabe. Ang lakas ng ulan. Makapagkape na nga lang muna rito. Si May! Matagal ko na siyang hinahanap pero umuwi siya ng probinsya nila. Buti nandito na siya. May! May, kumusta ka na? Pwede ka ba makausap? Dorothy? Bakit gusto mo ako makausap? Close ba tayo? May, makinig ka sa akin. Alam kong imposible itong mangyari pero hindi ako si Dorothy. Ako si Elsie, yung kaibigan mo. Nagising na lang ako na nandito na ako sa loob ng katawan niya. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo, ha? Sa dami ng pera mo, wala ka nang ibang magawa sa buhay, kaya magtitrip ka na lang. Huwag ako, please. Huwag ako. Totoo, May! Hindi ako nagbibiro. Hindi ba hit na hit natin si Dorothy dahil napakaswerte niya sa buhay? Hindi ba? Basta ako si Elsie, May. Maniwala ka! Maliw ka na, Dorothy! Tigilan mo na nga ako! At tigilan mo na yung kaibigan ko! Ayoko na masasamang biro dahil alam mo ba kung nasaan si Elsie, ha? Kung nasaan yung kaibigan ko? Nasaan si Elsie? Nasa intensive care unit pa rin siya at hindi pa rin nagigising. Comatose siya ngayon. Natagpuan siyang walang malay sa harap ng coffee shop. Kaya pwede ba? Tigilan mo na ako sa kalokohan mo. Ay, baliw ka na. Makaalis na nga. Ano? Nasa ICU yung katawan ko? At hindi pa rin ako nagkakamalay. Diyos ko. May kasunduan tayo, Elsie. Lumapad ka sa ipinangako mo. Kailangan tumupad ka. Diyos ko! Tulungan niyo po ako! Ayokong idilot yung mga mata ko! Yung matandang babae, biglang nasa harapan ko siya at walang mukha. Pero may sungay siya. Isa siyang demonyo. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Tulong! Alfred, please! Paniwalaan mo ako! Nagsasabi ako ng totoo! Gusto ko nang bumalik sa dati! Kahit hindi tayo mayaman,
Kahit madalas tayong kinakapos, okay lang sa akin. Pakinggan mo naman ako. Ano ba? Itiwan mo ako! Pinili mo ang buhay na meron ka ngayon. Mas pinili mo ang marangyang buhay na yan. Tinalikuran mo ako para sa pansarili mong kagustuhan, kaya magdusa ka! Diyan ka na! Wag! Alfred! Wag mo akong iwan! Ayoko na rito! Ayoko na! Ginusto mo yan, Elsie. Ginusto mo yan. Hangal kayong mga tao. Sakim kayo at madaling malunod sa pagkainggit. Ngayon, sasakalin kita para makuha ko na ang buhay mo, Elsie! Ibalik mo ako sa dati kong buhay! Ibalik mo ako! Bitiwan mo ako! Akin na ang buhay mo! Akin na ang kaluluwa mo! Sunduan natin! Tama na! Dorothy, gumising ka! Gumising ka! Binabangungot ka! Diyos ko! Salamat at panaginip lang pala yun. Ayoko na rito! Ayoko na! Ano bang nangyayari sa'yo? Kahapon nakita kitang walang malay sa harap ng isang coffee shop. Si Manuel! Nandiyan na naman si Manuel! Ibubugaw na naman niya ako sa mga hayop na lalaking yun! Aling Carlota, please! Tulungan mo ako mag-report sa polis para matigil na ang kasamaan ng walang hiyang si Manuel! Tulungan mo ako! Salamat naman at nakumbinsi ko si Aling Carlota na magsumbong kami sa mga polis. Dapat lang naisuplong namin ang Manuel na yun. Hahanap kami ng tamang pagkakataon para matapos na ang kasamaan niya. Pero habang naghihintay kami, aasikasuhin ko na muna ang sarili ko. Kailangan gumawa ako ng paraan para makabalik ako sa dati kong katawan at pagkatao. At siguradong matutulungan ako ni May. Sandali lang! Dorothy? Anong ginagawa mo rito? Wala akong oras. Sorry bye! Teka, May! Yung nakilala mong lalaki sa probinsya nyo, Rudy ang pangalan niya. Hindi mo siya ganun kakilala, pero may nangyari sa inyo sa tabing ilog. Sekreto mo yan na sa isang tao mo lang sinabi, hindi ba? Paano mong... Elsie? Ikaw nga ba talaga yan? Pero... Paano nangyari na nandyan ka sa katawan ni Dorothy? Oo, ako nga to. Maniwala ka. Elsie, paano nga nangyari? Sinabi ko na sa'yo, May. May demonyong nakipagkasundo sa akin. Kaya pakiusap, tulungan mo ako makabalik sa dati kong katawan. Kung tungkol sa kababalaghan, mukhang alam ko na kung sino pwede nating hingan ng tulong. Si Tata Carrio, espiritista siya at may sapat na kaalaman laban sa mga masasamang nilalang. Pupuntahan natin siya, Elsie. Matutulungan ka niya. Salamat, Tata Carrio, at pumayag kang tulungan ng kaibigan ko. Alam kong hindi ka panipaniwalang nangyari sa akin, pero salamat at pinakinggan mo ako. Sana matulungan mo talaga ako, Tata Carrio. Hindi ka panipaniwala, oo, pero walang imposible sa demonyo na nakakaamoy ng kahinaan ng mga tao. Sadyang mapanganib at tuso ang demonyo. Nakikinig siya sa mga tao at nag-aalok ng kung anong magpapahamak sa kanila. Opo, Tata Carrio. Napapayag niya ako sa kasunduang gusto niya. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Ay, magagawa pa tayo kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Kung totoong inilipat ka ng demonyo sa katawang yan, kailangan makita natin ang totoong katawan mo. Alam po kung saang ospital nakakonfine ang katawan ni Elsie. Sasamahan ko kayo ron. Ang magiging problema lang natin ay si Alfred, ang asawa ni Elsie. Baka hindi siya maniwala. Nagtangka na akong kausapin siya pero hindi niya ako pinakinggan eh. Tutulungan ko kayong magpaliwanag. Kaya pumunta na tayo ngayon sa ospital habang hindi pa huli ang lahat. Tuso ang demonyo.
Kailangan natin siyang maunahan. Ano? Pati ba ikaw, May? Naniniwala sa sinasabi ng babaeng to? Oo, naniniwala ako, Alfred. At ikaw, dapat ka ring maniwala dahil ikaw ang asawa niya. Hindi ba nasagot lahat ni Elsie ang mga katanungan mo na dapat kayong lang mag-asawang nakakaalam? Hindi ka pa rin ba naniniwala? Totoo ang mga sinabi ko, Alfred. Ako si Elsie na nasa katawan ni Dorothy. Ako ang asawa mo. Makinig ka kay Tatay Cario. Sinabi niya na demonyo ang nanlinlang sa akin dahil sa matinding inggit na nararamdaman ko noon. Wala ka nang magagawa, Elsie! Hindi niyo ako matatalo! Hindi! Nandito na yung demonyo! Nandito na siya! Nandito na siya! Teka nga! Anong demonyo? Ano ba nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? Tingnan niyo! Ang katawan ni Elsie yumuyong-yung! Nararamdaman ko ang presensya ng isang masamang nilalang sa lugar na ito. Narito siya para patunayan ang kapangyarihan niya. Tingnan niyo! Ang katawan ni Elsie! Ano nangyayari? Bakit lumulutang ang katawan ng asawa ko? Nandito ang demonyo! Nandito siya! Kukunin na niya ang kaluluwa ko! Kukunin na niya! Kailangan magawa natin ang ritual para mapalayas ang demonyong yun. Kailangan magawa natin bago pa maging huli ang lahat. Dorothy, seryoso ka ba sa gagawin niyong yan? Kailangan mo ba talagang pag-apuyin ng mga alahas, pera at mamahaling kagamitan na yan? Opo, Aling Carlota. Sabi ng espiritista, kailangang itakwil ang mga kagamitan na bigay ng demonyo. Kung hindi, hindi na kami makakabalik pa ni Dorothy sa mga katawan namin. Kung ganon, sige. Lahat ng narito ay sunugin na natin kung ito lang ang tanging paraan para maibalik sa akin ang pamangkin kong si Dorothy. Sige, gawin na natin. Aling Carlota, naniniwala ka na po sa akin? Oo, Elsie. Naniniwala ko na hindi si Dorothy ang nasa katawan niya. Magkaiba kayo at nararamdaman ko yun. At tutulungan kita para na rin sa aking pamangkin. Nandito ang demonyo! Nararamdaman ko ang presensya niya. Naririnig ko ang mga bulong niya na hindi ko na naman maintindihan. Pero nandito lang siya sa malapit. Oh, nandito lang ako. Laging nakamasid sa'yo. Manuel! Dumating ka na pala! Huwag kang makialam dito, matanda. Ang sakit! Aling Carlota! Diyos ko! Bakit bigla na lang siya lumipat sa pader? Manuel! Ano ibig sabihin nito? Bakit may kapangyarihan ka? Bakit? Hindi! Ikaw! Isa kang demonyo! Oh, Elsie. At isasama na kita sa impyerno ngayon. Diyos ko si Manuel! Unti-unti nagbabago ang anyo niya! Naging siya na yung matandang nakausap ko dati! At ngayon naman, nag-aanyo na siyang isang maitim na nilalang! Nakakatakot! Tapusan mo na, Elsie! Akin na ang kaluluwa mo tulad ng kaluluwa ni Dorothy! Akin na! Hindi ka magtatagumpay, demonyo ka! Kanina pa ako nakaabang sa'yo sa pamamagitan ng makapangyarihang panalangin na ito. Inuutusan kita, layuan mo ang kaluluwa ng babaeng yan! Ikaw na demonyo na walang pagkakakilanlan sa ngalan ng banal na mga espiritu. Lisanin mo ang kalupaang ito at bumalik ka sa dagat ng apoy kung saan ka nababagay. Hindi pwede ito! Bakit naapektuhan ako ng panalangin niya? Demonyo, sa ngalan ng Espiritu Santo, iwanan mo ang lupa at magbalik ka sa dagat na apoy. Demonyo, sa ngalan ng Espiritu Santo, iwanan mo ang lupa at magbalik ka sa dagat ng apoy. Hindi pa tayo tapos! Hindi pa! Nawala yung demonyo!
Nawala siya. Sa orihinal mong katawan, pupunta siya roon. Kaya susundan natin siya. Bilisan natin! May, sigurado ka ba sa ginawa natin to? Inilabas natin si Elsie sa ospital. Baka mas mapahamak siya. Narinig mo naman ang sinabi ni Tata Carlo. Hindi mapapagaling si Elsie ng mga doktor. Kailangan dalhin natin siya sa simbahan at doon nila tayo pupuntahan. Nagiging agresibo na ang mga demonyo. Kukunin na niya ang kaluluwa ni Elsie. Naniniwala ako sa mga sinasabi niyo, pero... Alfred! Tingnan mo! Yung mga mataos na katawan ni Elsie. Unti-unting bumabangon. Elsie! Elsie, ano nangyayari sa'yo? Paano ka nakabangon? At bakit dumudugo ang mga mata mo? Hindi niyo ako matatalo. Akin na ang kaluluwa at katawan ng babaeng ito! Akin na! Sino ka? Saan ka galing? Ikaw ba ang demonyong nakipagkasundo kay Elsie? Oh! Isasama ko rin kayong dalawa sa impyerno! Ah! Aray! Wag! Bitiwan mo ako! Demonyo ka! Huwag mo ako sakalin! Wag! Bitiwan mo siya, demonyo! Bitiwan mo siya! Mamamatay kayong lahat! Mamamatay kayo! Aling Carlota, okay lang po ba kayo? Sigurado ba kayo na hindi na kailangan magpadala sa ospital? Ayos lang ako, Elsie. Huwag mo kong intindihin. Ang mahalaga, matalo ang demonyong yon at maging maayos na ang buhay niyo ng pamangking kong si Dorothy. Opo, papunta na rito sa simbahan sina Alfred at May. Pagdating nila rito, isasagawa ng ritual para magapi ang demonyo. Sana nga ay magtagumpay si Tata Carlo. Pareho kayong mabait ni Dorothy, pero pareho rin kayong marupok sa tukso. Nasabi sa akin dati ni Dorothy na may lumapit sa kanyang isang matandang babae at inalok siya ng magandang buhay. Nung pumayag siya, nakilala niya si Manuel. Naging marangya ang pamumuhay ni Dorothy. Pati na rin ako. Pero hindi naging masaya si Dorothy. Naging komplikado pa ang buhay niya. Sino ba ang mag-aakala na demonyo pala ang Manuel na yun? Tulad ni Dorothy, ginusto ko ring maiba ang estado ko sa buhay. Pero hindi sana katulad nito. Kung hindi ako nainggit, kung nakontento lang sana ako. Hindi ka maaaring makontento dahil ang puso mo ay nababalad ng init at kasamaan ni Elsie! Sakit ang ulo ko! Binibiyak ang ulo ko! Ano nangyayari sa'yo? Bakit namimilipit ka sa sakit? Yung demonyo! Nandito na siya! Pakiramdam ko, mas malakas ang puwersa niya ngayon! Parang hinihigop niya ang katawan ko! Parang nangihina ako at bumibigit ang mga mata ko! Diyos ko! Tata Carlo! Tulungan mo kami! Si Elsie! Bigla na lamang siya nawala ng malay! Nasaan ako? Bakit napakadilim dito? Natalo na ba ako ng demonyo sa loob ko? Elsie! Nandito ako! Nakikita kita! Dorothy, ikaw ba yan? Nasaan ka? Bakit hindi kita makita? Anong lugar to? Kung magtutulungan tayo, pareho tayo makakawala sa kasunduan natin sa demonyong yun. Huli na ang lahat para sa akin, Elsie. Katawan ko na lang ang nabubuhay dahil nariyan ka sa katawan ko. Pero ang kaluluwa ko, nakuha na bilang kabayaran dahil naging sakim ako at naghangad ng mga bagay na hindi naman talaga para sa akin. Dahil hindi ako nakontento. Alam kong kapareho
pareho ko ay naghangad ka rin sa kagustuhan mong umangat. Ginamit ng demonyong yung inggit para makapasok sa buhay mo. Pareho niya tayong nilinlang at huli na para sa akin. Pero ikaw, Elsie, may pag-asa. May pag-asa ka pa. Dorothy, Itangwil mo ang demonyo at magbalik loob ka sa Diyos. May pag-asa ka pang makabalik sa dating buhay mo. Wala nang makakabalik pa dahil pag-aari ko na kayong dalawa! Isasama ko kayo sa dagat ng apoy at doon tayo magsasama! Elsie! Pilitin mong bumalik! Pilitin mo! Dorothy, nasaan ka? Ano nangyayari? Sagutin mo ako! Malalaman mo rin. Dahil susunod na kitang dalhin sa impyerno, Elsie! Ayoko! Diyos ko! Tulungan mo po ako! Tulungan mo ako! Diyos ko! Ano nangyayari sa'yo, Elsie? Ano nangyayari sa asawa ko? Bakit bigla na lang siyang natulala? Tagalan kami dahil biglang nawala ang katawan ng asawa ko. Pagkatapos niyang bumangon at sugurin kami ng matandang parang demonyo. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Bigla na nang nagsisisigaw ang asawa mo na parang may nakikita at naririnig siya. Saka biglang natulala na lang siya. Paano natin siya matutulungan? Nasaan po ba si Tata Akaryo? Kailangan niya tayong tulungan bago pa mahuli ang lahat. Inaayos niya ang lugar para sa banal na seremonya. Siguradong mamaya lang ay narito na siya at... ano nangyayari? Bigla na lang nanginginig ang katawan ni Dorothy. Baka may nangyayaring masama sa asawa mo, Alfred. Hindi maaari ito. Elsie, alam ko naririnig mo ako. Pakiusap, gumising ka na. Naniniwala ako sa'yo. Alam ko nakatawan to ni Dorothy pero alam kong ikaw ang nasa loob niya. Bumalik ka na sa akin. Bumalik ka na, Elsie! Alfred! Alfred, naayos ko na ang lugar kung saan natin gagawin ang banal na seremonya. Halika, buhatin mo ang katawan ni Dorothy. Ibabalik natin si Elsie sa totoong katawan niya. Bilisan mo! Opo, Tata Karyo. Gagawin ko ang lahat para makabalik ang asawa ko sa totoong katawan niya. Alfred, dito mo ihiga ang katawan ni Dorothy. Sagrado ang lugar na ito sa labas ng simbahan dahil nasisinagan ito ng liwanag ng buwan. Narito rin ang naliliwanag na imahe ng Diyos Ama na napapalibutan ng banal na mga kandila. Hindi makakalapit ang demonyo sa lugar na ito. Isa akong makapangyarihang nilalang. Hindi niyo ko basta-basta magagabi! Diyos ko! Tingnan niyo ang katawan ni Elsie! Nakalutang siya sa ere! Nakakatakot ang mga mata niya! Kulay dugo! Hindi ako papayag na makuha niya pati ang kaluluwa ng asawa ko. Pumayag ka man o hindi, wala ka lang magagawa! Makapangyarihan akong nilalang at nagiging mas makapangyarihan pa dahil sa mga kasalanan niyo mga mortal! Hindi! Lalabanan ka namin! Hindi niyo na matatakasan ang mga kapalaran niyo! Hindi na! Tama na, kampon ng kadiliman! Ako ang harapin mo! Sa ngalan ng kataas-taasan, pinalalayas kita ngayon din! Ang banal na tubig na to ang magtataboy sa'yo! Lumayas ka na ngayon din! Ikaw na demonyo na walang pagkakakilanlan, sa ngalan ng banal na mga espiritu, lisanin mo ang mundong ito at bumalik ka sa dagat ng apoy kung saan ka nababagay! Anong nangyayari? Bakit unti-unti akong nangihina? Bakit umuusok ang katawan ko? Malapit na tayong magtagumpay. Malapit na. Magdasal tayong lahat. Humingi tayo ng tulong sa Diyos. Ano nangyayari? Bakit naririnig ko ang boses ni Tata Karyo sa isipan ko?
Sinasabi niya na magdasal kami. Elsie! Narinig mo ba ako? Gusto ko malaman mo na buong puso akong naniniwala sa'yo. Bumalik ka na rito! Magtiwala ka sa Diyos! Hindi ka niya pababayaan! Si Alfred! Naririnig ko siya! Gusto na rin niya akong bumalik. Gusto ko na rin. Kahit mahirap ang buhay, ayos na sa akin. Basta kasama ko lang yung mga mahal ko sa buhay. Pakinig ka sa akin, Elsie. Itakwil mo ang kasamahan. Itatwa mo ang kapangyarihan ng demonyo. Manalig ka sa Diyos. Manalig ka! Alfred! Tata Carlo! Naririnig ko kayo! Oo! Itinatakwil ko ang demonyo! Itinatakwil ko mga inaalok niya sa akin! Tanging sa Panginoong Diyos lamang ako naniniwala. Sa Kanya lang at wala nang iba. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Protektahan niyo po kami. Sumasampalataya ako sa iyo. Pagsisisihan niya ito! Babalik ako! Dahil sa kasama ng mga tao, hindi ako mawawala kahit kailan! Hindi! Hindi! Diyos ko! Nawala na ang demonyo! Ang katawan ni Elsie! Umagsak sa lupa ang katawan ni Elsie! At si Dorothy! Si Dorothy, bakit nagiging bula ang katawan ng pamangkin ko? Nawala na ng tuluyan ang katawan ni Dorothy! Dorothy! Huli na ang lahat para kay Dorothy. Matagal na siyang nagapi ng nilalang na yun. Wala na tayong magagawa para sa kanya, kundi ang ipanalangin ang kaluluwa niya. Alfred! Elsie! Salamat sa Diyos na nagising ka na. Nandiyan ka na sa totoong katawan mo. Nakabalik na ang asawa ko. Alfred! Salamat sa inyong lahat. Sa awa ng Diyos, pinagbigyan pa niya akong ituwid ang aking mga pagkakamali. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @True Network PH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa. Tayo